Malandi. Natauhan sa ligaya na marinig yun mula sa kalapit niyang mesa. Obvious na galing ang komentong yun sa isang babae. Itinulak niya si Julio. Agad naman pinakawalan nito ang bibig niya. Nag-iinit ang pisngi niya, hindi lang dahil sa ginawa nito, kundi dahil sa ibang tao nakatingin sa kanila ng oras na yun. Nakaramdam siya ng inis para kay Armando, pero mas nainis sa ligaya sa nagsabi sa kanya ng malandi. Tumingin siya sa babaeng kalapit niya. Bahagala siya nagulat na makita kung sino nagsalita. Si Candy, high school batchmate niya at dating nakalaban sa paging Reyna Elena sa barangay nila. Hindi naman kagandahan pero kung magmaganda, kala mo maganda nga. Napairap ito sa kanya ngayon. Ano kayang problema nito? Malaki yata ang pagka-insecure ng bruha sa kanya. Sino malandi? Nakataas ang kilin na sabi niya. Kung akala nito'y palalagpasin niya ang sinabi nito, pues hindi. Hindi siya ganun kabait para palagpasin nito ang pagtawag sa kanya ng malandi, no? Sino pa ba? Alangan ako. Hindi naman ako nakipaghalikan sa maraming tao, hindi ba? Baka ikaw. Napasinghap si Ligaya. Tatayo sana siya para sigurin to, ngunit pinigilan siya sa kamay ni Julio. Babe, pabayaan mo ko, Julio. Ipapakita ko sa babaeng to kung sinong malandi. Babe, stop it. Marain siya nitong hinawakan sa pulsuhan niya at pinilik siya pa upo. Julio, ano ba? Asik na Ligaya sa nobyo. Nagulat siya na nakangiti pa ito. Pinandilatan niya ito. Hayaan mo na lang natawagin akong babaeng na malandi, ha? Siyempre hindi. Kung ganun, hayaan mo ko. No. Napanganga siya. Bago pa siya makapagsalita, inunahan na siya nito. Hindi mo kailangan komprontahin na babaeng yan. Babe, sa tingin mo mapapatulan kita kung ganun kang klaseng babae? Big turn off sa akin ng malandi at malinaw naman na hindi ka ganun dahil nagustuhan kita. Nawalan ng sasabihin si Ligaya. Hindi makapaniwalang napatitig kay Julio. He looked sincere while saying that. Something on the way he looked at her makes her heart almost melt. Hindi niya mangalanan iyon ngunit napakasarap sa pakiramdam. Parang may isang mainit na kamay ang humaplo sa dibdib niya. Oh my God, so cheesy! Yak overload! Pareho silang napatingin ni Julio kay Candy. Nakataas ang kilin ng babae at napakaarte ng pagkakaapo nito. Kahit di sa kanila nakatingin ito'y halata namang nasa kanilang atensyon nito. Naunahan sa ni Julio magsalita. Excuse me, miss? Tumingin dito si Candy, bigla-bigla ay naging maganda at matamis ang ngiti. Sarap imasa ka ng mukha ng bruha. Yes? You look familiar to me. Nakita na ba tayo dati, hindi ba? Of course. Nakalimutan mo na ba ako? Si Candy? Napasimangot si Ligaya. Ano yun? Kanina lang nagtataray sa kanyang bruha tapos nung si Julio nang kausapin, bigla naging friendly? Hindi pala friendly. Mas tamang sabing naging malandi ng boses ito. Pati na ang ngiti at tingin. She looked at Julio. Nakangiti din to pero hindi naman nakikipaglandian. Nako, subukan lang nito. Talagang tatamaan kagad sa kanya to. Ah, I remember you. Kumis na pa mga mata ni Candy. Ay talaga, Julio? Nakaka-flatter naman na naaalala mo pa ako. Siyempre, paano kita makakalimutan? Ikaw ang isa sa mahilig sumunod sa akin ng school noon, di ba? You even sent me different gifts. And you remembered our JS prom? Niyaya mo pa nga ako sa bahay ninyo. Sabi po nga, wala ang parents mo kaya pwede natin gawin lahat ng gusto natin. Pero tumanggi ako, right? Nanlaki ang mata ni Ligaya at napatingin kay Julio. Sunod ay kay Candy. Gusto niyang matawa ng lumarawan sa mukha ng bruha ang pagkapahiya. It was well written on her face. Pulang-pula. Taig pang kulay kamatis sa mukha nito. Hindi yan napigilan ng bibig. Oh really, Candy? You used to do that? Akala ko ba, sabi mo, hindi ka malandi. But, nagawa mong maghabol at i-offer agad ang sarili mo sa isang lalaki nung high school tayo? To think that we're still teenagers that time. Nagawa mo pala yun? OMG ka, ha? Natatawang wika ni Ligaya. Hindi nakaimik si Candy sa pagkapahiya. Namumula mukha nitong tumayo at umalis sa loob ng shop. Napailing na lamang siya. Kung may natutunan man siya ng sandaling iyon, huwag manghusga ng isang tao, lalo na kung mas malala ka pa sa hinuhusgahan mo. Naigante na kita. Now are you happy? Tumikwas ang kilay ni Ligaya. Bakit naman ako magiging masaya? Para yun lang, hindi mo man lang ako pasasalamatan, babe? Pinilig nitong ulot sumandat sa inuupuan. A mischievous smile is playing on his lips. Naningkit ang mga mata niya. Ano kayang iniisip ng lalaking to ngayon? Sa klase kasi ng ngiti nito, parang may kapilyuhan na naman itong iniisip. Lalo na kung titingnan na maigi ang mga kinang sa mga mata nito. There is really something very naughty is playing inside his head. May ideya na siya. Hindi na lang niya sasabihin mismo sa harapan nito. Tumuwid siya na upo. Okay, thank you. Yun lang? Nakasimangot ang mukhang wika ni Julio. Bakit? May iba pa bang ginagawa kapag nilitingin ka sa isang tao? Yes. How about a kiss on my cheeks? Kung ayaw mo naman, pwedeng kahit wag na lang. Just let me stay with you later. Mamayang gabi? Yes. Nilakihan niya ito ng mata.
Che, maaga ako matutulog mamaya. Eh di bilisan lang natin mamaya para eksakto alas 8 matutulog na tayo. He, grabe ka namang lalaki ka. Baka gusto mong tantanan muna ako, no? Ayoko nga, maagaw ka pa ng iba dyan eh. She rolled her eyes. At sino naman ang ibang aagaw sa kanya? Ang paranoid lang ang lalaking to. Wala ba itong tiwala sa sarili? Insecure pa ba ito sa lagay na yon? Hindi halata. Mukha kasing puno ito ng tiwala sa sarili. Aba, first time ha? Ang akala niya kasi kayabangan ang meron ito noon. Yun yung time na hindi pa niya ito masyado nakakasama. But now na nakilala ng ligaya ito ng paunti-unti, masasabi niyang hindi naman talaga ito mayabang. Well, medyo lang. Pero parang mas tamang sabihin na meron itong confidence o tiwala sa sarili. Nagsusumigaw iyon kapag naglalakad ito o kahit nga nakatindig lang. Kahit na sinong matantabingin dito ay hahanga tiyak dito. Teka, ano bang dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin? Don't tell me na makikipag-date ka lang. Wala ka bang trabaho? Meron. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Seryoso ba? Yup. Don't tell me magpapropose ka na agad ng kasal. Napangisi ito. Di ko na kailangan pa mag-propose. Alam ko namang papayag ka agad. Excuse me? Your excuse. He, magseryoso ka nga, Julio. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Ngumiti ito. How about kung magmerienda muna tayo? Anong gusto mo? Anything will do basta ikaw magbabayad. Sure, basta ikaw. Alam mo namang ikaw ng future Mrs. Julio Duarte. Kaya dapat kong sundan ang lahat ng pag-uutos mo. Dapat nga ikaw na lang nasa ibabaw ko eh. Kung lalandiin mo lang ako, Julio, aalis na ako dito ngayon din. Eh, hindi o-order na nga eh. Tinawag nito ang order at sinabi yung waiter. Lihim na naman napangiti si Ligaya habang nakasamid sa lalaki. Pagkaalis ng waiter, humarap ulit sa kanya si Julio. Seryoso na mukha nito. So, I hope sasabihin mo na sa akin kung ano talaga ang sasabihin mo. Okay. Humugot ito ng malalim na hininga at saka muling tumitig sa kanya. Si Armando. Nandito na ulit siya sa Pilipinas. Nandito na ulit ang ex-boyfriend mo. Napabuntong hininga din si Ligaya dahil sa sinabi nito. Well, she is not surprised. Kanina nga na nagkita sila ng lalaki eh. Munti kang masira ang mood niya kung hindi lang dahil kay Julio. Kung may kinagulat man siya, nalaman kagad ni Julio nasa bansa na ulit ang pinsan nito. I know. Halata nga. Di ka man lang nagulat ang sabihin ko sa iyo eh. Tumitig sa kanyang lalaki. Nagkita na ba kayo? Honestly, yes. Pumunta siya sa bahay ko kanina. Pagtatapat ni Ligaya. Hindi naman niya yun pwedeng itago sa lalaki. Malalaman din naman itong nagkita na sila ni Armando. Hindi naman pwedeng hindi magkausap ang magpinsan. Magkasalubong ang kilay ni Julio sa sinabi niya. Bakit daw siya pumunta? Makikipag-usap. Umismid ang binata. Baka makikipagbalikan. Naghibit balikat sa Ligaya. Ewan ko. Kung makikipagbalikan sa kanyang lalaki, hindi siya papayag. Para sa kanya, wala na talaga sila. Pinuputol na niya ang anumang relasyon na namagitan sa kanila. That's just it. Tanggap niyang may mga bagay talagang nawawala sa isang tao. Pero kahit ganun may dumadating naman para pa rin ang bagay na nawala at siya namang panghihigitan. Eh papaano kapag nakipagbalikan siya sa'yo? Seryosong tanong ni Julio. Mahal mo pa ba? Si Armando? Yes, do you still love him? Tumingin si Ligaya diretso sa mga mata ni Julio. May gumuhit at takot at pangamba sa mata nito. She must not be mistaken. Biglay may naisip siyang kapilihan. Ngumiti siya. Paano nga kung mahal ko pa? Nanghahamong sabi ni Ligaya. Napatiing bagang ang binata, gumuhit ang galit sa mukha nito. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Na makipagbalikan ako? Well, kung makikipagbalikan siya, there's a chance na pumayag ulit ako. If I still love him. Nagulat si Ligaya nang bigla nitong kinuha ang kamay niya at tinawakan na mahigpit. Hindi na pwede, Ligaya. Mariing sabi nito. Seryoso mukha ngunit nakikita niya sa mga mata nito ang takot, pangamba, pagsusuma mo. Hindi ka na pwede makipagbalikan sa kanya. Sinaktan ka na nga niya, babalikan mo pa? Sa akin ka na ngayon. At hindi ako papayag na bumalik ka pa sa kanya. Kung kinakailangan kong gawin na ipakidnap kita at dalhin sa isang lugar kung saan di kayo magkikita na ex mo, gagawin ko. Basta akin ka, akin lang. Naiintindihan mo? Natigilan si Ligaya at parang tarang napatitig sa mukha nito. Hindi niya inaasahan ang mga salitang namutawi sa bibig nito. She did not expect that he would be that possessive on her, na para bang inaangkin na siya nito, ang buong pagkatao niya. Hindi ka naman naging ganun si Armando sa kanya. Oo, may mga pinagsilosang lalaki si Armando nung sila pa, ngunit hindi naman umaabot ang dating nobyo sa puntong tahasan nitong sinasabi na pag-aari siya nito. Julio is really different from our ex. He is not just a handsome and gorgeous man. He is also a possessive lover. Mukhang wala na nga siyang kawala pa sa lalaking ito. Babe, hindi ka na nakasagot. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Narinig ko.
Napalunok si Ligaya nang haplusin nito ang kamay niya. Matamis na ngumiti ito. So, malino na tayo ha? You are only mine, Ligaya. Kung gusto mo pa rin makipagbalikan, hindi kita pipigilan. But expect that I would fight for you. Tumango si Ligaya. Wala na akong plano makipagbalikan sa kanya. Good. Ayan ang order natin. Pagkatapos mo ihatid na kita sa bahay mo, hintay mo na lang ako mamaya. May aasikasuhin pa kasi ako sa opisina. Hindi na siya nakapagsalita para tutulan ng sinabi nito. Parang sunod-sunod siyang tumango sa kanya. Ano ba nangyayari sa kanya? Bakit hinahayaan lang niya ito na pasanurin siya? Baka kasi nagugustuhan mo na lang sumunod sa kanya. Aminin mo, nakakakilig ang pagiging possessive niya. Nanunod siyang sabat ng konsensya ni Ligaya. Oy, Moana, bakit ka naman nakasimangot dyan? Kinulbit pa siya ni Dario. Iniwas ang balikat. Ano ba? Huwag mo nga akong kausapin? Inirapan niyang lalaki. Actually, nagtatrabaho din to kay Julio bilang bagger sa grocery store. Kaibigan ito at sa naman ng tumulong dito na makapagtrabaho doon. Siya kasi ang sekretaryo ng pinakagwapong nilalang na nasilayan niya. Hay, sa sobrang kagupo ng boss niya, tinamaan na siya ng todo sa lalaki. Kailan kaya magiging kanya si Julio? Napangiti si Moana nang maalala ang napakagwapo nitong mukha. Ang nakakaakit itong mga titig at ang makalaglag pa ang tingiti nito sa tuwina. Napangiti siya. Hulaan ko kung sino nasa isip mo ngayon. Sige nga, tumingin sa kay Dario. Kumakain ito ng burger. Angel's Burger pa. Ang cheap. Pero in fairness, ang sarap naman ng amoy ng burger kahit na mura. Nakakatakam tuloy. Pero mas nakakatakam kay Julio. Napahagikik siya ng palihim. Si Sir Julio. Sagot ni Dario habang umunguya. Korak. Hindi ko naman kailangan hulaan. Halata naman sa'yo na magusto kay Sir Julio eh. Pero ang tanong, gusto ka rin kaya niya? Kung magpapaganda ako, magugustuhan niya ako. Napaubo ito. Yun nga ang isang tanong eh. Ano pang igaganda mo? Binatukan niya ito. May igaganda pa ako no? Tignan lang natin. Aakitin ko si Julio. At kapag naging kami, ipapamukha ko sa iyong gandang hindi mo inakala. Natutop nito ang bibig. Pagkatapos ay tumayo. Makaalis na nga. Mukha nakahitit ng shabu itong katabi ko eh. Inirapan niya ito. Pwisit. Kinuha niya ang compact mirror sa bag niya at tinitingnan ang sarili sa salamin. Mirror, mirror, mirror. Maganda naman ako, hindi ba? Bigla ay naramdaman niyang may pumatak sa mukha niya. Sarabong ang kilin tinignan ni Moana sa salamin ko anong pumatak sa mukha niya. Nanlaki ang mata niya. Anak ng putik. Iniputan ako lang ya. Bumalik si Dara sa tabi niya. Naku, pati ibon ayaw maniwalang maganda ka. Tse, umalis ka na nga. Samantala, inihatid nga si Ligaya ni Julio sa kanyang bahay pagkatapos sila magmerienda. Nagkaroon na nga sila ng kaunting pagtatalo. Ayaw pa kasi niyang umuwi. Gusto muna niya maglakwat siya. But the thing is, ayaw siyang payagan ito. Umuwi na lang daw siya. Baka kung ano pa daw ang mangyari sa kanya. Dara, anong tinignan kumag sa kanya? Isang teenager na kailangan ng gabay ng magulang? Rated PG lang? As in parental guidance? Hindi siya pumayag. Anong tingin mo sa akin, bata? Matanda na ako, no? Alam ko naman, pero iniingatan lang kita. Ang dami na siraulo dyan, baka mapagtripan ka pa. I just want you safe. Oh my God, Julio naman. Kaya kong sarili ko. Eh di kung babastusin nila ako, makakatikim sila sa akin ng karate. Marunong ka ba ng karate? Hindi. Pagtatapat niya. Pero kaya kong gawin yung ginagawa ni Jackie Chan, no? Onting kembot lang naman ang kailangan. Humalakak ang binata. Patawa ka, babe. But no, hindi kita hayaang mag-isa. Mabuti sana kung kasama si Tekla, may panakot ka. Munti ka nang matawa sa Ligaya. Funny. Boto pa man din si Tekla sa'yo. Kung manalaman na nun ang sinabi mo, naku, mawawala ang loyalty nun sa'yo. Eh di wag mong sabihin. Che, hindi mo ako masusuhulan, no? Okay, pero umuwi ka na ngayon. Ayoko pa nga. Uwi. Ayaw. Uuwi ka na sa ayaw at sa gusto mo. She frowned. Mukhang hindi naman sa mananala sa lalaki. He was looking at her like she have to follow his order. And if she did not obey her, he would take her across the knee. Ang lakas na nga maka 50 shades ang isip niya eh. Wala na siya iba nagawa kundi ang sundin ng binata. Inihatid na nga siya dito sa kanyang bahay. Hintayin mo na lang ako dito mamaya, babe. Huwag kang mag-alala. Hihintayin kita dito. Nakanga pa. Sarkastikong sabi ni Ligaya. Malakas na tumawa ito. Huwag naman ngumanga. Baka pasukin ng langaw ang bibig. Che, umalis ka na. May trabaho ka pa, diba? May negosyo ka, baka nakakalimutan mo. Don't worry, babe. Hindi ko nakakalimutan may negosyo pa akong pinatatakbo at inaalagaan para sa magiging future nating dalawa. Pinigilan ni Ligaya ang mapangiti. Inirapan na lang niya ito at tumalikod sa kanya pinakawalang pinipigilang ngiti.
Nung tinawag siya nito, kaya balik sa taray mode ang fest niya. What? Di ka pa aalis? Aalis na, but I think may nakalimutan kang gawin. Nakangising sabi nito. Tumaas ang kilay ni Ligaya. At ano naman yon, Aber? Yung kiss ko, nakalimutan mo. Nasaan na? Ah, ganon. Required na din ba ngayon na bigyan ka ng goodbye kiss tuwing aalis ka? Siyempre naman, I'm working for our future, remember? Dapat may inspirasyon ako bago bumalik sa trabaho. So, halika na. Give me my kiss, babe. Kunwari pa siya nilapitan at lumapit dito. Pagkatapos ay hinilikan niya ito sa pisngi. Ayan, may inspiration ka na, sabi ni Ligaya. Yun lang yun? You call that a kiss? Aba bakit? That's not a kiss. Abat ano pang halikang gusto mo? Ganito. Bigla-bigla palulupot ito ang kamay sa bewang ni Ligaya at hinila siya palapit sa katawan nito. Bago pa siya makapagpalag ay inangkin na ng mapusok na labi nito ang kanyang mga labi. Maalab at marubdob. Ilang segundo lang naglapat ang kanilang mga labi ngunit daig pa nila ang naghahalikan ng mahigit 5 minuto. Tila kinapos agad siya ng hininga sa init ng halik nito. Nang pinakawalan nito ang labi niya ay hindi siya makapaniwalang napatitig dito. He was grinning from ear to ear. Pagkatapos ay nagsalita ito. Ang sarap! Kirindatan pa siya nito. You just kissed me in public. Ha? Tumingin ito sa paligid. Wala naman masyadong tao. Hayaan mo na, inggit lang sila. Galit na sinapok ni Ligaya ito. Aray, bakit ba? Ewan ko sa'yo. Inis na tumalikod si Ligaya at nagbalat siya papasok sa loob ng bahay. Ibinalya pa sara ang kanyang pinto upang ipahalata ditong galit talaga siya. Pumunta agad siya sa kanyang kwarto. Naiinis talaga siya. May oras na naaliw si Ligaya sa lalaki pero may oras din naman na naiinis siya dito. How could he kiss her in public? Paano kung nasaksiyan ng mga kapitbahay niyang ginagawang paghalik ni Julio? Di magiging topic of chismis na siya. Napahugot siya ng malalim na hininga. Sumilip siya sa bintana. Nakita niyang nakangiting kumaway pa sa kanya si Julio. Nakasakay na ito sa kotse nito. At mula sa nakabukas sa bintana ng kotse, nag-flying kiss pa ito sa kanya bago tuloy ang pasibadin ang sasakyan. Hindi niya alam kung maiinis siya o manggigigil sa kapilyuhan nito. Pumunta na lang sa Ligaya sa sala at naupo sa sofa. Manonood na lamang siya ng TV. Pero maya-maya narinig niyang tumunog ang cellphone niya. Babe, mag-ais ka mamaya na maganda ha? Magandang maganda. May pupuntahan tayo mamaya. Napakunot noon si Ligaya. At saan naman kaya sila pupunta? Sandro, pare. Inis na lumingon siya sa kaibigan si Conrado. Ano yun? Patay na patay ka talaga dyan kay Ligaya, no? Hindi na lang siya sumagot sa tanong nito. Nandun sila sa loob ng kanyang kotse at nakaparada hindi kalayuan sa bahay ni Ligaya. Hindi maipinta ang kanyang mukha. Alam niya yun. Nasaksayan lang kasi niya kung paano hilalikan ng lintik na pinsan niya si Ligaya. Hindi siya makapaniwalang may relasyon na nga ang dalawa. Ngunit paano may namamagitan na kagad sa mga ito? Wala pa namang isang buwan na maghiwalay ang dalaga at ang kanyang kapatid. Kung ako sa'yo pare, hindi ako makukontento sa pagtingin-tingin na lang. I believe that you should also make a move para makuha mo yung sa Ligaya. Aba, ilang taon ka na rin secret admirer niya na. Hindi ka pa ba magle-level up? Baka mamalayan mo na lang tumanda ka ng binata sa paghintay na mapansin niya. Napatingin si Sandro kay Conrado. What do you mean? Magpapalipad hangin ka rin sa kanya. Bigyan mo ng flowers. Gawin mo yung ginagawa ng mga lalaking nanliligaw. Umiling siya. Wala akong lakas ng loob pare. Oh come on bro, wag mong sabihin na ngayon ka pa mawawala ng lakas ng loob. Ang pinsa mo lang naman ang karibal mo dito eh. Si Julio lang yan, you can beat him. Hindi. Ano? Bakit naman? Nandiyan na rin si Armando. Nandito ulit sa bansa ang kapatid ko. And I think pumalik siya para kay Ligaya. What the F? Ano ba naman yung drama mo? Ikaw, si Armando at si Julio nababaliw sa iisang babae? Malakas na tumawa si Conrado. Hindi na niya kailangan pa sagutin ang tanong nito. He was in love with Ligaya since high school. Matanda lang siya dito ng 2 taon. Pero hindi naman big deal yun para magkagusto siya rito. Kung may lakas lang sana siya noon pa ng loob, baka mas nauna pa siya kay Armando maligawan to. He was given enough time para ligawan ng dalaga ngunit hindi niya inagawa dahil sa kulang ng confidence. If he could only go back in time kung sa high school pa lang sila, baka naligawan na niya ito. Napabuntong hininga sa Sandro. What will he do now? Nagising si Armando sa mga katok at tawag na nanggagaling sa labas ng pinto ng bahay. Hindi niya namalayang nakatulog na siya habang nakahiga sa sofa. Inaantok na bumangon siya. Tinungo ang pinto at pinagbuksan ng kumakatok. Oh Armando! Nagulat siya nang pumulupot agad sa kanyang babae. Well, kilala niya kung sinong babae. Si Natalia. Natalia, anong ginagawa mo dito? Visiting you, ano pa ba? Kahit hindi pa niya binubukas ang pinto para dito'y pumasok na ito.
Nagsalubong ang kilay niya. Yes, I know you're visiting me pero hindi mo pa ba naiintindihan na sinabi ko kahapon? Sabi niya rito. Natigilan to kapag way napangiti. Naiintindihan ko naman. Isinara niya ang pinto. Nilapitan ito. So what are you doing here? Hi Armando, di ba sabi ko nga binibisita kita? Umupo ito sa sofa. Naiintindihan ko na gusto mo na makipaghiwalay sa akin pero wag mo naman akong pagbawalan na bisitahin ka. So how are you? Bumuntong hininga si Armando. Ano pa nga ba magagawa niya? Nandito na to sa bahay niya at hindi naman niya ito pwedeng itaboy paalis. That is being rude. I'm okay, Natalia. Really? But you don't look okay. Pilit na umiti ang binata. Si Natalia nakarelasyon niya habang sila paniligaya. Hindi naman niya masisisi ang sarili. She was a beautiful and sexy woman. Tuwing napapadan ito'y napapalingon ng mga kalalakihan. She had long sex legs sa siyang dahilan kung bakit siya nahulog sa bitag nito. Ligaya had beautiful legs too pero nung sila pa ng babae, ayaw niya ibinababa nito sa mata ng iba mga binti nito. Hindi niya gustong may ibang lalaki nagpipiyasa sa legs ng kanyang girlfriend. But with Natalia, hindi naman sila magkarelasyon na makilala ito. She was just someone na umaakit sa kanya tuwing makikita niya. Sa kabilang bayan to nakatira. Actually, sa ibang bansa talaga to nakabase at umuwi lang ng Pilipinas kapag bakasyon ito. Nakilala niya ito sa isang bar kung saan dinadayo niya tuwing Friday nights. She was the first woman in the bar who caught his attention. He cannot blame himself for being such a weak man. Nagpadala siya sa ganda nito, sa kaseksihan nito, sa pang-akin nitong titig at ngiti. Hindi niya napigilang maalala ng unang gabing nakilala niya ito. Hello, handsome? Umangat ang tingin ni Armando sa magandang babaeng lumapit sa kanya. Hindi yan na napigilang humanga. The woman in front of him is one hell of a gorgeous chick. Wala nang bagitin pa ang suot nitong kulay palang dress at bumabakat sa mahubog nitong pangangatawan. Her sexy long legs were exposed. Nakita din niya ng malinaw at malapit na magandang cleavage ito. Pinigilan niyang sariling mapapikit nang dumapo sa ilong niya ang mabango at nakakaakit itong pabango. She smells so womanly attractive. Hi, sabi niya. Umubo ito sa tabi ng binata. Ngayon lang kita nakita dito. Lagi-lagi ka bang pumupunta dito? Tanong ng babae. Hindi naman, tuwing Friday lang. Ah, kaya pala. By the way, hindi ko nga pala nasabi ang pangalan ko. I am Natalia. Iniabot ito ang kamay sa kanya. Napangiting iniabot na rin niya ang kamay dito. I'm Armando. Armando is your name? Oo, bakit? Wala lang. Bagay kasi ang pangalan mo sa'yo. Guwapo at sexy. May girlfriend ka na ba? Sandaling hindi niya alam kung ano sasagot niya. Oo, meron na. Mukhang nabigla ito kapag walay ngumiti ulit. Hindi naman siguro magagalit ang girlfriend mo kung sakali maging friends tayo, hindi ba? Hindi naman, mabait yun. Ah, mabait pala. Ikaw rin, mukha kang mabait. Lumawak ang ngiti ni Armando sa sinabi ng babae. Talaga? Oo, pero ano? Pero mukha ka ring brusko at pilyo. Tumingin ito sa kanyang balikat, pababa sa kanyang matipunong dibdib. Tila nangaakit na kinagat ito ang labi. Dahil sa ginawa nito'y lalo na gumigting ang gising na pagkaralaki ni Armando. Parang gusto rin niyang kagatin ang labi nito sa sensual na paraan. He wanted to touch her lips with his lips. Pilyo naman talaga ako at brusko pa. Napangiti ito. Really? Parang gusto ko tuloy malaman kung paano ka maging pilyo at brusko. Kumislap ang mga mata ni Armando sa pagnanasa. Gusto mo bang pakitaan kita ng kapilyuhan ko? Hawakan mo to. Tinignan niya ang harap ng kanyang pantalon. Gumisi si Natalia. Oh, mukha nga ang pilyo ah. Pwede ba? Nahawakan mo? Yes. Siya naman ang umisi. Pwede. Kung gusto mo, hindi lang hawak ang gawin mo eh. You can also taste it. Hindi niya alam kung bakit niya biglang nasabi iyon. Marahil dahil sa sobrang init na nararamdaman ng kanyang katawan. Gusto niyang ipalasap kay Natalia ang hotdog na pinagmamalaki niya. And after that, he would bring her to bed and nailed her endlessly. Akala ni Armando ma-offend sa sinabi niya ang babae. He thought she would slap him because of his words. Ngunit gumiti ito ng matamis. Namimilya pa. Talaga? Pero paano ang nobya mo? Saglit siyang nag-isip. Naalala ni Armando sa ligaya. Alam niyang magtataksil siya dito kung papatulan niya ang babae. Ngunit naisip rin niya na sayang kung pakakawalan niyang chance sa lumigaya at matikman ang magandang babae sa tabi niya. Minsan lang siya makakatagpo ng babaeng tulad nito na game sa ganong bagay. Hindi naman niya malalaman to eh. Sagot niya pagkatapos ng ilang segundong pag-iisip. Yes, hindi naman malalaman yung ligaya dahil hindi niya papaalam. Mahal niya ang nobya pero kailangan niya maging masaya naman kahit saglit lang. Sumama siya sa babae. Niyaya siya nito sa bahay na tinutuloy nito kung saan ay mag-isa lamang ito. Galing pala ito sa Japan. Doon ito nakabase at nagtatrabaho.
She is an entertainer in a famous men's club in Japan kaya hindi nakapagtataka kung marami itong alam sa pangaakit ng isang lalaki. Binuhay ng babaeng ito ang dugo ni Armando at hindi siya papayag na hindi niya masulit ang isang gabi na makapiling ito. Nang gabing yon may nangyari nga sa kanila. He totally nailed her. Parang nawala siya sa sarili at nagpaagos na lamang sa pagnanasa niya kay Natalia. Buong gabi. Buong gabing nakipagtalik siya sa babae. Pinuno ng mga ungol nila ang buong bahay nito at halos iba-ibang posisyon ang ginawa nila sa iba't ibang parte ng bahay. Hindi yan naisip na may nobya siya. Ang naisip lang niya ang tinatimasang kaligayahan sa piling nito. Hindi natapos sa isang mainit at mapasok na gabi ang pagtatalik nila. Ang affair nila ni Natalia. Nasundan pa yun ng ilang mainit pang mga eksena hanggang sa nagkaroon na sila ng relasyon. Noong una nag-aalangan pa si Armando pero naisipan niya na ayaw naman niyang mawala si Natalia at pakiramdam niya yung nanlalamig na siya kay Ligaya. His relationship with her is getting boring, but with Natalia na-explore niya ang kanyang sexuality. May init ang bawat pagkikita nila. Na-addict na siya sa pagnanasa. Nakipaghiwalay siya kay Ligaya at sumama kay Natalia, ngunit wala pang 2 araw parang nagbagong isip niya. He saw the real Natalia, the dirty Natalia. Isa pa ritong babae na basta na nakikipagtalik sa isang lalaki. Nalaman niya yun na minsang magdala ito ng isang lalaki sa kondo nito sa Japan, kung saan sila tumuloy nang dumating sa bansa. Sino siya? Tanong ni Armando. Ngumiti ang dalaga. Armando, he is Gaston. He is half Brazilian, half Japanese. Modelo siya dito. Humarap ito sa pinakilala nitong Gaston. By the way, he is my boyfriend, Armando. Ngumiti sa kanya si Gaston at nakipagkamay. Hello, Armando. I'm Gaston. Nice to meet you. Alang ang inabot niya ang kamay sa lalaki. Nice to meet you too, Gaston. Tumingin siya kay Natalia. Bakit siya nandito? Tanong ni Armando sa dalaga. Good thing you ask, honey. Diba nabanggit ko na sa'yo yung fantasy ko pagdating sa kama? And siya na. Anong siya na? Siya na makakasama natin. The two of you, papaligayahin niyo ako. I mean, sabay kayo. Matagal ko ng pangarap to. 2 lalaking sabay na magpapaligaya sa akin. Ikaw sa hiyas ko at si Gaston naman ay sa behind ko. Excited na umiti ito. Isn't it exciting, honey? Nalaglag ang panga ni Armando sa sinabi ng dalaga. Hindi niya akalaing may ganun pala itong pantasya. Gusto niyang masuka, mandiri. Dahil kahit alam niyang sinasabi nito at nakikita na siya sa internet, parang hindi niya makakain gusto nito mangyari. Kaya ng araw na yun nakipag-break agad si Armando dito at nagdesisyong umuwi na. Babalikan na lamang niya si Ligaya. He realized that Natalia is not the one for him. Magiging sakit lang ito ng ulo. Ngunit nagdesisyon din na sumama sa kanya si Natalia sa Pilipinas. Hindi niya alam kung ano nangyari kay Gaston. Hindi rin niya alam kung bakit sasama pa ito sa pag-uwi niya ganun may trabaho pa ito. Pero bago sila umalis sa Japan, nilinaw na ni Armando sa babae na wala na silang relasyon. Natapos na ang kung anumang namagitan sa kanila. Madali naman ito iyong tinanggap. Ngayon, parang gusto ni Armando magsisi. Hindi pala. Nagsisisi na siya. Nasaw rin naman talaga ang pagsisisi. Ngayon nabalak na niya makipagbalikan kay Ligaya saka naman ayaw na siyang makita nito. Malinaw iyon ang nakikita niya sa mga mata nito. She was mad at him. Kasalanan naman kasi niya and he cannot blame her for being mad at him. He was a cheating bastard. Ngunit nagsisisi na siya. He will not cheat again. Kung pabibigyan siya ng panibagong pagkakataon ng dalaga na maging nobyo siya, hindi na siya ulit maghahanap ng ibang babae. Hindi na ulit siya papatol sa ibang babae na susubok na mang-akit sa kanya. Armando, ayos ka lang ba? Wika ni Natalia nagpabalik sa kanya sa realidad. Oo, ayos lang ako, sagot niya. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Tatayo sana siya ngunit pinigilan siya ni Natalia. Nagtataka na patikin si Armando dito. Bakit? Tanong niya. I think kaya hindi ka okay ngayon dahil kulang ka. Kulang saan? Pilang umiti ang dalaga. Kulang sa ganito. Bago pa niya mamalayan na ilapatan nito ang kamay sa harapan niya. Basketball shorts lang ang suot niyang pambaba kaya sigurado siyang mararamdaman ito ang biglang pagkagising ng kanyang sandata. Namilog ang mga mata ni Armando. Natalia, kulang lang siguro sa alaga kung alaga mo kaya hindi okay ang pakiramdam mo, tama ba ako? Napanunok si Armando sa nangaakit itong ngiti. Hindi, nagkakamali ka, sabi niya. Denial king ka pa, honey ha? Eto nga't buhay na naman yung alaga mo. Nagwawala na nga sa kinakukublian. Tatanggi ka pa? Tatanggi ka pala talaga, honey. Here's the proof, oh. Inilabas ito iyon. Ang sunod ng naramdaman niya ay lumuhod ito sa harapan niya at ikinulong sa labi nito ang kanyang nakatagong armas. Malakas na napasingap si Armando. It looks like he needs to surrender now to her. Ngunit sisiguraduhin niyang yun na ang last.
Ano kaya ang gagawin ni Armando para makuhang muli si Ligaya? Maging matibay ka ang relasyong binubuo ni Julio at Ligaya? Ano ang gagawin ni Sandro para mapansin ang dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.